Hello everyone, maayong buntag, magandang umaga. Ano lang ko about dun sa trending na nag-viral sa transgender na Thai at transgender na Filipino. As you can see guys, nakita jud ninyo no sa video kung giunsa nila pagkulating ang katong mga joyots nga naguna-una may tag-away sa Guys, it's so sad no na mali sa isa, mali na sa tanan. Based sa nakita nato sa video, sakit pamalandungon na gimak nila ang tibuok Pilipino sa kalibutan. Gisayn-saynan pa nila middle finger salute and iba pa. So isip Pilipino, masakitan ka magdanaw, dili sa katong Bicolata kay deserve niya. Pero otherwise, luoy jud. Dili gid nali makulatahan. Pero sa gibuhat manggod nila, sila ang nagpukaw sa gubot nga dapat unta dili mahitabo sa tibuok Pilipino versus Thailanders nga naa dadto. Luoy pud ang mga inosente, napiktuhan sila, labi na sila mga trabaho. So di jud siya lalim. Mara bitog ka ng kumot imong lughan nga nag-sign sila og middle fingers tapos gimak nila ang word na Pinoy ganyan. Tas napay isa na nagisi sa iyahang passport. So di na to kauli kay gikuan niyang passport. So ang moral lesson lang man gyud na ma-share nako ani, once na wala ta sa ato ang teritoryo, dapat kabalutang mo respeto, kabalutang makisama, kabalutang mag-adjust hanggat maaari, kabalutang magpakumbaba. Kay walay mahimo ng garbo, pabongga, pakabog-kabog na sabihin na natin mas maganda ka sa kanya, mas sexy, mas mabenta, kumbaga. Kasi yun ang way ng trabaho nila doon. Yung pa nag-entertain sila. Isipin pa rin natin na yung tinatapakan natin na hindi atin. Wala tayo sa teritoryo natin. Kaya marunong tayong gumalang, mag-adjust, at respeto sa mga taong taga doon talaga. Based sa video kasi, nagsasign of pa siya ang tapang-tapang niya. Kung umasta siya, parang nasa bakuran lang siya ng kanilang bahay. Siyempre, ano magagawa niyo? Yung inaway niyo, taga doon. Yung habang nakatingin siya sa phone niya, hindi niyo alam kung doon ginawa niya, kung sino yung kinausap niya, natatrabahuin kayo after that. Di nangyari nga. So ngayon, nagtrending kayo, nabugbog kayo. Okay lang kung hihinto ang storya sa inyo. Iyon nga, damay ang mga kapwa Pilipino doon na nagtatrabaho. Maayos, marangal, nakikitungo ng maayos sa mga Thai. Dumating kayo doon. So sinira niyo ang buong dangal ng Pilipinas. Ang ugnayan ng Thailand at ng Philippines. I don't think so kung yung mga mas nakakaintindi deep sa mga magandang ugnayan ng Philippines at ng Thai ay maayos yun. How much more doon sa mga katulad natin, ordinaryong mga mamamayan doon. Lalo na sa mga transgender, matataas ang mga pride ng mga yan. Di yan papayag na may maghari sa sarili nilang teritoryo. Grabe, parang kinurot ang puso ko doon sa yung buhok na pinakita. Siguro ang sakit nun. Talaga isang dakot ng buhok talaga ang hinawakan niya. Proud siya na nasa bunutan niya yung inosenteng. Ito nga masakit doon kasi parang hindi daw yun yung totoong kaaway nila. Nadamay lang yun. Kung sino pa yung nadamay, siya pa yung nabugbog ng todo. Isa na yung binugbog, yun na lang yung talagang nagsasign of middle finger dun sa unang flash ng video. Wala. So, ganun talaga. Ikaw ang nagkasala, iba ang nagbayad sa kasalanan mo. At konsensya mo na yun. So, ngayon? End of your career na. Kasi, di kayo masyadong mapagpasensya.
Hindi kayo nag-a-adjust. Feeling nyo ang ganda-ganda nyo. Hindi nyo naman teritoryo. Ayan, tuloy na pala nyo. Kaya masasabi ko lang, na-experience ko rin kasing maging isang dayo. Hindi man sa ibang bansa, ngunit somewhere in Philippines. Sabihin na natin, as a Bisaya person, pupunta ka sa Manila, sa Luzon, kung saan nandoon ang mga Tagalog. Ako ayokong imak kasi Tagalog din ang boyfriend ko at ang family niya. Iba sila sa mga Tagalog na na-encounter ko doon. Talagang masasabi mong hindi-discriminate ka. Pero ang ginawa ko doon, hindi ako nagbida-bida. Hindi ako nagmataas. Kumbaga, nag-adjust pa din. Nagpapakumbaba. Pero ito lang masasabi ko. Pag ako din ay sinakta ng physical, yung too much mocking on my personality, hindi ko rin masasabi na hindi ako lalaban. Kasi as a Bisaya, maprinsipyo akong tao. Hindi ako nangingialam, hindi ako nagsisimula ng gulo. Pero once na dumampi ang kamay mo sa katawan ko, don't dare expect na hindi kita lalabanan. Ganun. Being a person, being a human, I have the right to protect myself as well. Pero, depende na yun sa situation. Kasi kung mga ganun-ganun lang, hindi na dapat pinapatulan yan. Kung alam mo saan ka lulugar, doon ka. Pag lumugar ka na sa lugar mo, tapos pinasok ka pa rin, doon ka na lumaban. Ang nangyari kasi doon sa nag-viral ngayon, nakalimutan siguro nila kung ano yung lugar nila. Kaya yun, kung ano man nangyari sa kanila, they deserve it. Yun nga lang, nadamay yung mga inosente. Yung mga nagtatrabaho ng matino doon. Namumuhay ng tahimik doon. Ngayon, para silang mga tinutugis na tulisan. Parang ang sama ng tingin sa kanila ng mga Thai. Tapos parang bibili lang sila ng mga rekado sa palengke, sa tindahan. Ini-interrogate na sila. Ang sama na ng tingin. Kaya lagi natin tatandaan saan tayo pumunta, ano man ang gagawin natin, kung sino-sinong lahi man makakasalamuha natin. Hanggat dayo tayo ang mag-adjust, magpakumbaba. And hindi naman siguro mahirap maging mabait, di ba? Hindi naman mahirap makisama sa ibang tao. Kahit plastikin mo na yung sarili mo, maging maayos lang ang pakikitungo mo sa kanila. Yun ang mahalaga. So, yun ang tips ko for today. Manatiling humble. Normal lang na maging matapang, prangka, and everything. As long as you are putting your foot in the right place. Para iwas tayo sa gulo, rambulan, at hindi madamay ang mga inosente. That's my advice for today, and ingat po tayong lahat. God bless.